Ayun, magandang hapon po sa inyong lahat. Isa na namang maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay araw na naman ng Miyerkules at samahan niyo ako sa isa na namang kapanapanabik na oras ng pagkatuto sa asignaturang Pilipino. Mabuhay po ang mga mag-aaral at mga kaguruan sa buong Pilipinas, lalong-lalo na po yung mga ever supportive nating mga magulang na laging gumagabay sa kanilang mga anak. Ako po si Tutor Eric, ang inyong kasama sa pagtuklas ng kaalaman sa asignaturang Pilipino. At lagi nyo po kaming napanonood dito sa Itulay, DepEd Itulay FB page tuwing araw ng Miyerkules alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Naway saan man panig po ng bansa ay maayos ninyong napakikinggan at naririnig ang ating live ngayon. Magandang hapon po, Tutor Ryan. Magandang hapon po. Ayun, nakaabot po tayo sa ating online streaming ng Itulay Junior High School Filipino para sa ikatlong quarter. Maraming salamat po. Tutor Eric, hello. Pasensya na, medyo na late po ako sa ating live online tutorial. Sige po, Tutor Eric, sige, wag na natin patagalin pa. Magdara-diretso na po tayo sa ating tatalakayin ngayong hapon. Ayun, ako po si Teacher Ryan ng SDO Camarines Sur at syempre pa kasama natin palagi si Tutor Eric ng SDO Caloocan. Sige po, Tutor Eric. Gusto po nating kilalanin ngayon ang karapatan ng mga kababaihan. Ngayon po ay ipinagdiriwang po natin ang National Women's Month celebration mula March 1 hanggang 31, 2022 na merong layunin na We Make Change Work for Woman. Ayan, nakita nyo po dyan. Nakikiisa po ang Itulay sa pagdiriwang ng National Women's Month Celebration. At dahil dyan happy Women's Month po sa ating mga kababaihan na talagang napakasipag at talagang inaahon ang bawat pagsubok sa buhay. At saludo po kami sa inyong lahat, mga kababaihan na matatapang. Tutor Eric. Ayun po, Happy Women's Month din po sa aming Schools Division Superintendent na walang iba kundi si Dr. Nerissa L. Losaria Seso 6, ang Schools Division Superintendent ng Caloocan City, lalong-lalo na po sa aming puno ng kagawalang Pilipino na si Ginang Emma Pastrana. At bagamat yung punong guro po namin ay hindi babae, babatiin ko rin po siya, si Ginoong Noel G. Kibuyin, ang punong guro ng mataas na paaralan ng Bagumpong sa lungsod ng Caloocan. Kayo naman, Tutor Ryan, batiin nyo yung inyong SDO, syempre. Siyempre, batiin ko din po ang aming masipag, nimble superintendent, walang iba kundi si Ma'am Loida Enedea. Yan ang aming superintendent. At siyempre po lahat ng mga pinuno po o namumuno po sa aming SDO na talagang sumusuporta sa lahat ng mga aktibidad po natin. At syempre dito po sa Itulay, gayon din po sa aking punong guro na si Ma'am Lourdes S. Sevilla ng Del Gallego National High School. Happy Women's Month po sa lahat. At syempre binabati po lahat natin ang mga mag-aaral dito sa ating Itulay online tutorial, lalo higit sa ating mga kababaihan, no? So talagang saludo po kami sa inyong lahat. Ayun, Tutor Ryan, maraming salamat sa mga pagbati, pero Tutor Ryan, medyo binabahan na po tayo ng mga pagbati ng mga estudyante dito. Siguro bigyan natin ng 1 minuto para batiin yung mga kasalukuyang nanonood at nakikinig sa atin ngayon sa ating online tutorial. Siyempre, una na si Kerubin Gabriel Villamor from Novaliches High School, SDO, Quezon City. Gayon din si Sian Raven Onda from Bagumbong High School. Wow! Sa aming paaralan pala. Wow! Medyo kumakalat na po at medyo Sir Eric. Nanonood na po sila lahat. Si yun, dapat. Si Risa May Anog po from San Mariano National High School, SDO Isabela.
Gayon din si Tamika Nohea M. Betito ng Diamantina National High School, Cabanatuan East District, Diamantina, Cabanatuan, Valenzuela. Take it away, Tutor Ryan. Medyo marami. Ayan. Medyo marami. So, batiin ko na lang sila kahit hindi ko mabanggit ang kanilang pinagmulan. Princess Athena Apple Jane Mercado, Princess Abigail Maricel Lapada, Heavenly Heart, Tanghian, Anna Rose, Kamunayan, Angeline Banastao, Kerubin, Chris, Cordes, Princess, Kadjente, Christian, Carl Castillo, at syempre marami pang ibang nanunood at hahabol. Syempre bigyan din natin ng pagkakataon ang lahat ng mga manunood at mga mag-aaral natin dito na i-follow, i-share. Bukod sa i-follow, i-share po ang ating episode ngayong hapon. O pakishare po yung Filipino 9 sa ating DepEd Itulay FB page para lalo pong maraming makapanood sa ating session ngayong araw. Ayan, binabati ko rin si Christian Edward Santiago at si Chantel Gomez ng St. Michael Academy of Valenzuela. Ayan, paiba-iba po. Talagang kalat na po yung Itulay sa anumang panig ng ating bansa. Tutor Ryan, no? Ayan. Nawala si Tutor Ryan. Siyempre, itutuloy pa rin natin ang paksang tatalakayin natin ngayong araw na ito ay tungkol sa paggamit ng pang-uring na nagpapasidhi ng damdamin. Ito po ay aralin natin sa ikatlong linggo ng ikatlong kwarter. Ayan. So sabi nga ni Tutor Ryan, lagi niyang binabati yung mga mag-aaral na kasalukuyang nanonood o laging nanonood at nakikinig sa ating live session ngayon. Ang tawag niya sa inyo ay Lodi. Lodi dahil matagumpay ninyong naisasakatuparan o naisakatuparan ang mga gawaing kaugnay ng ating mga aralin noong nakaraang ikalawang linggo ng ikatlong kwarter. At dahil dyan, ang ating layunin ngayong araw na ito, ayan, sa pagtatapos ng session na ito, inaasahan na nagagamit ang mga angkop na pang-uri na nagpapasidhi ng damdamin at makikita rin po natin dyan yung code. Ayan. Maraming salamat din po sa SDO Negros Oriental para sa ating sanggunian ngayong araw. Maraming salamat po SDO Schools Division Office ng Negros Oriental para sa ating sanggunian ngayong araw na ito. Handa na ba kayo mga Lodi? Alam kong handang-handa na kayo at hindi kayo pauhuli sa ating aralin ngayong araw. Magsisimula tayo sa pamamagitan ng pagsagot sa ating panimulang pagtataya. Ano po yung gagawin? Ito po yung panuto. Piliin ang letra ng tamang sagot at i-comment ang inyong mga sagot sa ating comment section. Ayan, bibigyan kayo ng pagkakataong sumagot sa mga katanungan ng ating panimulang pagtataya. Lahat kayo na kasalukuyan at aktibong nanonood ngayong oras na ito at nakikinig, lahat kayo kailangan, yan, pabilisan ng kamay, fastest fingers first, ika nga. Yan, pabilisan ng sagot pero sisiguraduhin na tama. Anyway, ito ay panimulang pagtataya lamang, okay lang na magkamali muna kayo. Kasi ito po ay sinusukat lang yung kaalaman nyo sa ating tatalakaying paksa ngayong araw na ito. Magsimula na tayo. Alam kong sabik na kayo sa ating panimulang pagtataya. Ito, unang tanong, alin sa mga sumusunod na salita ang halimbawa ng pang-uri? A. Kapos. B. Tinanggap. C. Mag-asawa. O D. Araw-araw. I-comment ang inyong sagot, titik ng inyong sagot, letra ng inyong sagot sa ating comment section. Ayan. Mag-aantay ako. Alam ko mabibilis yung mga daliri at kamay ninyo sa pagsagot sa mga katanungan, kaya alam kong marami akong makikitang tamang sagot sa ating comment section ngayon. Ayan, mamaya babatiin rin natin yung mga kasalukuyang nanonood. Sabi ni Chantel Gomez, ang tamang sagot ay letrang A. O, nasa na yung iba? Alam kong sasagot silang ayan,
Lahat sila sumasagot na. Si Ermeline Madawin, sabi niya A. Princess Pedrialba A. Ana Rose Camonayan A. Sabi ni Sherlyn Verdan Balido A. Gwyneth Ordones A. Tignan natin kung tama ang inyong sagot sa ating unang tanong. Ayun, ang tamang sagot ay letrang A. Pang-uri, kapos. Ayan, ang galing. Isang virtual clap para sa mga mag-aaral na nakasagot o nakapagbigay ng tamang sagot. Ayan, medyo may humahabol pa. Talagang ang bibilis naman at bilib na bilib ako sa kagalingan ng mga mag-aaral sa ikasyam na baitang. Actually, hindi lang ikasyam na baitang yung mga nanonood sa atin ngayon, no? Iba't ibang antas, iba't ibang grade level. Ayan. Ito tayo sa ikalawang katanungan. Ano ang damdaming nangingibabaw sa tauhan sa ibaba pero nasa taas? Basahin ko muna. Sabi ni Alisa, matapos mo kaming iwan, ngayon babalik ka. Umalis ka na. Kinalimutan ko na meron akong nanay. A. Pagkagalit. B. Pagkapuot. C. Pagkainis. O D. Pagkaasar. Matapos mo kaming iwan, ngayon babalik ka. Umalis ka na. Kinalimutan ko na mayroon akong nanay. Ano kaya yung tamang sagot? Ayan. Sabi ni Kerubin Gabriel Villamor, ang tamang sagot daw ay letrang B. Ayan, medyo iba-iba na yung sagot. Ni Ermeline, A. Yan. Sabi ni Paul Rosales, B. Sabi ni Ezra Ulep, B. Sabi ni April Joy Gonzalez Evia, B. Ilona Barha, B. Ayan, tingnan natin kung anong tamang sagot. Gayon din si Gwyneth Ordones, B. Ayun, ang tamang sagot sa ikalawang katanungan ay letrang B, pagkapuot. Medyo mataas na level ng pagkagalit. Puot, sobrang galit. Ayan, ibig sabihin ng pagkapuot. Tuloy tayo sa ating ikatlong katanungan. Makinig kayo mabuti. Paano maipapahayag ng isang tao ang masidhi niyang damdamin? A. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang naglalarawan. B. Sa pamamagitan ng pag-iyak o pag-akto ng nararamdaman. C. Sa pamamagitan ng pag-iwas at pagtatago ng damdamin. O D. Sa pamamagitan ng pagsasalita ng malumanay. Ano kaya ang tamang sagot? Paano kaya naipahahayag o maipahayag ng isang tao ang masidhi niyang damdamin? Ayan, sabi ni Kerubin, letrang A daw ang tamang sagot. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang naglalarawan. Sino pa yung may mga sagot? Sabi ni Risa May Anog, A din daw, ni Ilona Borja, ni Nerissa Likigan. Ayan, A. Tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Ang tamang sagot sa ikatlong katanungan ay letrang A. Ayan, ang gagaling. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang naglalarawan, maipahahayag ng isang tao ang masidhi niyang damdamin. Ayan, letter A. Alam kong tama yung mga sagot. Ayan, magaling. Sige, dumako na tayo sa ating ikaapat na katanungan. Alin sa sumusunod ang tamang ayos ng mga salita ayon sa tindi o kasidhian? O, yung number 1 daw, mabanas. Kalawang bilang, mainit. Katlong bilang, maalinsangan. Kaya A, 1, 2, 3. B, 2, 3, 1. C, 3, 1, 2. O D, 1, 3, 2. Tamang ayos ng mga salita ayon sa tindi. O, pinakamagaan na pagpapakahulugan hanggang doon sa pinakamatindi o pinakamasidhing pagpapakahulugan. Sabi ni Kerubin, B. Ayan. O, iba-iba na naman kayo. Nasagutin nga natin kung anong tamang sagot dito sa ating ikaapat na katanungan. Ayan. Ang tamang sagot ay letrang D. 1, 3, 2. Mabanas, maalinsangan, mainit. Ayan. Simula sa pinaka-matindi hanggang doon sa pinaka-magaan na pagpapakahulugan. Ayan. Tignan natin. Kalimang bilang. Ano itong pangungusap na walang paksa na binubuo ng isa o dalawang pantig na nagpapahayag na matinding damdamin? A. Padamdam. B. Ekspresyon. C. Sambitla. O D. Nagpapahiwatig. Pangungusap,
na walang paksa na binubuo ng isa o dalawang pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin. Padamdam ba, ekspresyon, sambitla, o nagpapahiwatig? A daw ang tamang sagot, sabi, padamdam. Tingnan pa natin yung iba. Ayan. A daw, padamdam. Okay, tingnan natin kung anong tamang kasagutan. Okay lang naman na magkamali kayo kasi ito ay unang pagtataya pa lamang. Ano? Ang tamang sagot sa huling bilang ay letrang C, sambitla. Ayan, maraming salamat sa mga aktibong nanonood at sumasagot sa mga katanungan ng ating live session ngayong araw. Ang uhusay nyo, alam kong handang-handa na kayo sa ating panibagong aralin ngayong araw. Pero bago natin talakayin yung bago nating aralin, ngayong araw meron muna akong itatanong sa inyo. No? Gusto ko sumagot kayo ng ayon sa dinidikta ng inyong mga puso. Ayan, medyo malalim yun. Ano? Kung ano yung nasa puso nyo, yun yung i-comment nyo dito. Ha? Gusto ko lang malaman kung ano ang gagawin ninyo, ano yung mararamdaman ninyo kapag kayo ay nanalo ng jackpot sa loto. Ayan, ano kaya yung mararamdaman ninyo? Ano ang gagawin ninyo o ano ang mararamdaman ninyo kapag kayo ay nanalo sa loto? Ayan, kunyari 47 million yung napanalunan nyo, no? Ayan, ano kaya yung gagawin ninyo? Ano yung mararamdaman ninyo? Papaano nyo ilalabas yung damdamin ninyo? Ayun, gusto kong marinig. Ayan, sabi ni Ermeline, madawin, masaya. Siyempre, ikaw nga, nanalo ka ng loto, di ba? Siyempre, talagang walang mapaglagyan siguro ng saya sa inyong mga puso. Gayon din ang sabi ni Risa May Anog. Ang sabi niya ay magugulat po. Gulat po na may dalang saya. Masaya po. Isi-share ko po sa lahat. Magagalak, masaya. Ayan. Wala bang may sagot dito na tatalon? Ayan, sobrang saya po. Ayan, maglululundag sa saya, sabi ni Kerubin. Matutuwa, masaya, lahat kayo. Gayon pare-parehas. Yung pagpapakita natin ng nararamdaman natin sa isang bagay na nangyayari sa buhay natin, katulad ng tanong ko ngayon, ay may kaugnayan sa ating paksang tatalakayin ngayon. Ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol, makinig kayo mabuti, mga paraan sa pagpapahayag ng masidhing damdamin. Ayan. Sa salitang Ingles, ito yung sinasabing expressing your sudden feeling or emotion, masidhing damdamin. Ayan. Paano ba o ano ba yung mga paraan sa pagpapahayag ng masidhing damdamin? Una, pag-uulit ng pang-uri. Halimbawa, masarap na masarap o hindi lang daw masarap. Masarap na masarap ang nilutong ulam ni nanay para sa aming buong mag-anak. Ibig sabihin, yung ulam na niluto ni nanay ay hindi lang basta masarap, kundi masarap na masarap. Ayan, masidhi. Ayan, mataas na level yung pagkamasarap ng niluluto ni nanay. Ayun yung tinutukoy dito. Pag-uulit ng pang-uri. Ano nga ba yung pang-uri? Sige nga. Natatandaan nyo ba kung ano yung kahulugan ng pang-uri? Alam kong alam nyo yan. Ayan, sige nga, tingnan nga natin. Mag-aantay ako ng sagot dito. Ano ang kahulugan ng pang-uri bilang bahagi ng pananalita? Ayan. Ano ba yung pang-uri? Sige, tingnan nga natin dito sa mga cuties natin na kasalukuyang nanonood, nakikipag-participate at nakikinig sa ating live session ngayon. Alam kong matatalino at magagaling tong mga to. Kaya alam kong buo ang loob ko na merong makakasagot sa aking katanungan ngayong hapon. Ayan, ano ba ang ibig sabihin ng pang-uri? Ayan, sabi ko na eh. Sabi ni Ilona Barha, salitang naglalarawan. Tama, ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa pangalan at panghalip. Ayan, very good. Ang gagaling. Yan. Ikalawa, paggamit ng mga panlapi. O alam natin yung mga panlapi ay mga katagang idinadagdag no, sa salitang ugat para magkaroon ng ibang kahulugan. Katulad nitong mga to, napaka, nag, an, pagka, at, ka,
At ito ay upang mapasidhi ang katangiang pasukdol ng pang-uri. Yan. Halimbawa, napakagandang balik-balikan ang mga magagandang lugar sa Pilipinas. Napakagandang balik-balikan. Alam natin na ang Pilipinas o ang ating bansa ay mayaman. Yan, sa mga magagandang tanawin. Ayan. Halimbawa na nito yung hagdang-hagdang palayan sa Banawe. Ayan, marami. Bukod sa magaganda ay makasaysayan pa. Ayan. Pangalawa, nagtatayugan. Ito yung pang-uri. Yan, naragdagan siya ng nag. Ayan, may mga panlapi kayong makikita dyan, mga idinadagdag sa pang-uri. Nagtatayugan ang mga gusali sa malalaking syudad gaya ng Maynila. O yan, totoo, di ba? Dito sa Maynila at dito sa pambansang punong rehiyon o National Capital Region, talaga namang makikita natin na matataas yung mga building o matataas yung mga gusali. Ayan. Pagkasaya-saya namin sa aming nagdaang reunion. Ayan, masidhing damdamin. Super saya. Ayan, sobrang masaya. Kaya pagkasaya-saya. Ayan, paggamit ng mga panlapi upang magpahayag ng masidhing damdamin. Sunod tayo sa ikatlong bilang. Paggamit ng mga salitang pasukdol. Di ba meron tayong antas ng pang-uri, lantay kapag isa lang. Pahambing kapag dalawa ang inilalarawan o pinaghahambing. Halimbawa, mas maganda. Yan. May mas gumagamit ng mga ganong mga kataga. Ano? Pagpasukdol, higit sa tatlo o higit pa. Ibig sabihin, mataas na antas ng pang-uri. Halimbawa, ubod ng bait. O mataas na level na yon. Ibig sabihin, sobrang bait. Na, ubod ng bait ang may-ari ng kanilang nirerentahang bahay. Ito pa yung mga halimbawa. Hari ng tapang. Wala nang tatalo sa katapangan nito. Ayan. Na nilabanan ng buong mundo ang sakit na COVID-19. O, alam naman natin na hindi lang ang ating bansa ang lumalaban sa COVID-19 kundi buong mundo. Kaya hari ng tapang. Ibig sabihin, yung buong mundo ay talagang nagpakita ng hindi pangkaraniwang tapang sa pagsugpo o sa paglaban ng COVID-19. Katlo, sakdal husay niyang inawit ang kanyang piyesa kaya siya tinanghal na panalo. Ubod ng husay, sakdal husay, pinakamagaling. O yun yung mga paglalarawan dito. Kaya siya ang nanalo. Sa singing contest siguro to. Yan. Next. Walang kasing hirap ang dinanas ng mga empleyadong nawalan ng trabaho sa panahon ng krisis. Ayan. Paggamit ng mga salitang pasukdol sa pagpapahayag ng masidhing damdamin. Kaapat na bilang. Pagpapasidhi ng anyo ng pandiwa o paggamit ng panlaping magpaka. Halimbawa, magpakasipag, magpakadalubhasa o makikita nyo yung panlaping magpaka, magpakahusay, magpakagaling. Ayan. Pagpapalit ng panlaping sa panlaping magpaka. Halimbawa, humusay, magpakahusay. Ayun. O kung titignan nyo yung salita, yan, ang salitang ugat dito sa humusay ay husay. Yung idinagdag lang yan. Yan yung mga tinatawag nating panlapi. Ano? Tinanggal yung dito sa humusay, ang natira husay, dinagdagan ng magpaka. Alam ko nakuha nyo yun, ha? Diba? Pagpapalit ng panlaping sa panlaping magpaka. O yung humusay, ang salitang ugat nun, husay, dinagdag lang yung na panlapi. Pag tinanggal mo yung husay, 'di ba? Ang matitira, yun yung salitang ugat at dadagdagan ng magpaka. Kaya magpakahusay. Ayan. Tumalino. Ang salitang ugat niyan, talino. Dinagdag lang yung 'Di ba? Pag natira na yung salitang ugat na talino, palitan mo na yung ng magpaka. Kaya magpakatalino. Ayan yung pagpapasidhi ng anyo ng pandiwa. Yan, sa paraan ng pagpapahayag ng masidhing damdamin. Sunod.
Ikalima, paggamit ng mga pangungusap na walang paksa. O ito may iba't ibang uri. Una, padamdam. Nagpapahayag ng matinding damdamin ang mga ito. Halimbawa, sobra na. Nakakainis. Sunog. Ang sakit. Ayan. Nagpapahayag ng matinding damdamin, padamdam ang tawag doon, at nagtatapos sa tandang padamdam o exclamation point. Sunod. B. Maikling sambitla. Ang mga sambitlang tinutukoy ay mga iisahin o dadalawahing pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin. Halimbawa, aray, yehey, wow, yan, ngek, sarap. Ayan, yung mga maikling sambitla o halimbawa ng mga maikling sambitla. Sunod. Ayan. Dumako naman tayo o tumungo naman tayo sa pagkiklino. Ano bang ibig sabihin ng pagkiklino o klino? Ang klino ay isang paraan ng paglinang ng talasalitaan o pagbibigay ng kahulugan. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinasidhing antas o level ng simpleng salita. Ang klino o dalisdis ay paraan ng pagsusunod-sunod ng mga salita. Nagsisimula ito sa pinakamaliit o pinakamaiksi at nagtatapos sa pinakamalaki. Sa paraang ito, makakaisip ng mga salitang may kahawig o kaparehas sa simpleng salita at masusuri ang antas ng kadiinan ng mga ito. Magbibigay ako ng halimbawa para lalo nyong maintindihan ang pagkiklino. Ayan. Una, magkaiba ang degree ng hagulgol sa hikbi. Kung iaantas, ganito ang mangyayari. Ayan. Simula dun sa hikbi. Ayan. Kung titignan natin tong apat na salita dito, mga minamahal kong viewers, yung mga mag-aaral sa ikasyam na baitang, kung titignan natin, halos pare-parehas ng o magkakasing kahulugan yan. Ang pagkakaiba lang yan, yung degree o yung level ng pagpapakahulugan, mas mabigat yung nasa itaas. Okay? Hikbi, nguy-nguy, iyak, at hagulgol. O, yun yung tinatawag na pagkiklino. Ayan. Ano pa yung mga halimbawa? Ang mga salitang magkatulad ang kahulugan, ngunit nagkakaiba sa tindi o degree ng pagpapahayag. Katulad nung sinabi ko sa inyo kanina. Bawa ito, paghanga, pagsinta, pagliyag, pagmamahal. Kung susuriin natin tong apat na salita na to, magkatulad lang o magkakaparehas lang ang kahulugan, ngunit nagkakaiba lang sa tindi, degree, o level ng pagpapahayag. Siyempre, ito ang pinakamagaan na degree o mas mababang degree. Yung pinakamatinding degree ay yung nasa pinakamataas. Ayan ang pagkiklino. Sa pamamagitan nito ay mas lumalawak yung talasalitaan o yung pagpapakahulugan natin sa iba't ibang salitang ating nababasa, lalo-lalo na kung nagbabasa tayo ng mga medyo malalalim na mga kwento o anumang anyo ng panitikan, mas maiintindihan natin kung ano yung mga kahulugan na ginagamit na salita. Ayan. Batid kong nauunawaan nyo ang mga impormasyon tungkol sa ating aralin. Ayan, pagpapasidi ng damdamin, pagkiklino, at tiyak kong masasagot mo o masasagot ninyo ng buong husay ang susunod na gawain. Ano bang gagawin, Tutor Eric? Nauunawaan nyo bang ating aralin? Alam kong opo, pero bago natin simulan ang ating pangwakas sa pagtataya, binabati ko muna si Realyn A. Ilarde, watching from Ocampo National High School, Region 5, Bicol Region. Ayan. Kate Tolentino ng SDO Camarines Sur. Godofredo Reyes Senior National High School. Si Gremar Valiente, magandang hapon sa iyo from Lalo National High School, SDO Cagayan. Gayun din si Jana Eden, watching and listening from Etiague West District, Doña Magdalena H. Gapud High School. Ayan. SDO Isabela. Ayan. Sige, tuloy na tayo ha.
Paganahin na naman ninyo ang inyong mga mabibilis na daliri at kamay para sa pagsagot sa ating mga katanungan. Dito sa ating pangwakas sa pagtataya, makinig muna kayo mabuti. Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap at piliin ang tamang letra na tumutukoy sa tumpak na kasagutan. Isulat sa sagutang papel ang mga sagot. Pero ngayon, gamitin natin ang ating chat box at gamitin ang inyong mga maliliksi at mabibilis na dalirit kamay para ibigay ang tamang kasagutan. Una, alin sa mga sumusunod ang paraan upang maipahayag ang masidhing damdamin? A. Pag-uulit ng pang-uri. B. Pagpapasidhi ng anyo ng pandiwa. C. Paggamit ng panlapi. O D. Lahat ng nabanggit. 10 segundo. Ayan, ang bilis ni Kerubin. Talaga naman. Ang tamang sagot daw, ayon sa kanya, ay letrang D. Lahat ng nabanggit ba? Sabi ni April Joy din, tignan natin. Sabi ni Chantal Gomez, di din. Ni Queenie Angeles. Ni Risa May Anog, A. Ayan, medyo naiba. Gremar Valiente, di. Tignan natin kung anong tamang sagot. Ang tamang sagot ay letrang D. Lahat ng nabanggit, ayan. Alam ko, tinalakay natin yan. Pag-uulit ng pang-uri, pagpapasidhi ng anyo ng pandiwa, paggamit ng panlapi. Ayan, maraming salamat sa inyong mga kasagutan dito. Kitang-kita ko ang inyong aktibong partisipasyon. Kalawang tanong, masipag si Arnel para maihaon ang sarili mula sa kahirapan. Alin sa sumusunod na pang-uri ang maaaring gamitin upang pasidhiin ang anyo ng pandiwa? A. Masipag. B. Nagsipag. C. Nagpakasipag. O D. Ubod ng sipag. Ayan, sabi ni Tutor Ryan, nawalan daw siya ng signal. Ayan, okay lang, Tutor Ryan. Namimiss ka lang naman ng mga bata. Ayan. D. Ayan, sabi ni Giancarlo Ordonez. C. Sabi ni Kerubin Gabriel Villamor. C. Tignan natin kung ano ang tamang sagot sa ikalawang katanungan. Ang tamang sagot ay letrang C. Ayan, very good. Ang gagaling talaga ng mga bata. Ang gagaling talaga ng mga mag-aaral na nanonood sa atin ngayon. Halos lahat tama yung mga sagot ninyo. Ayan, ikatlong katanungan. Walang kasimputi ang suot niyang uniforme kaya mas lalong lumutang ang kanyang ganda. Sa anong paraan ng pagpapasidhi ng pang-uri mapapabilang ang sinalungguhitan? Walang kasimputi. A. Paggamit ng panlapi. B. Pag-uulit ng pang-uri. C. Paggamit ng pasukdol. O D. Pagpapasidhi ng anyo ng pandiwa. Yan, sabi ni Kerubin, C. Nerisa, C. Risa May Anog, C. Tignan natin kung tama ang inyong mga sagot sa ating ikatlong katanungan. Ayan, virtual clap. Ang gagaling naman talaga nitong mga viewers natin ngayon, yung mga mag-aaral na nanonood sa atin ngayon. Wala pa yatang nagkakamali sa inyo, ah. Ayan. Sige, dumako tayo sa ika-4 na bilang. Paano ang tamang pagsusunod-sunod ng mga salita sa pagkiklino? A. Batay sa tindi ng damdaming ipinapahayag. B. Batay sa mga unang letra ng mga salita o paalpabeto. C. Batay sa pamilyaridad ng salita sa taong nagkiklino. O D. Batay sa antas ng wikang kinabilangan ng mga salita. Ano kaya? Sabi ni Chantel, A. Ayan, batay daw sa tindi ng damdaming ipinapahayag. Gayun din si Kerubin Villamor. Sabi niya, letrang A. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot sa ating ika-4 na katanungan. A. Batay sa tindi ng damdaming ipinapahayag. Ang galing ng mga mag-aaral, talaga namang tama yung mga sagot ninyo. O ito, huling katanungan na to, ha. Lagyan mo ng bilang 1 hanggang 4 ang sumusunod na mga salita batay sa sidhi ng kahulugan nito. Ayan. Simula dun sa mababa hanggang dun sa pinakamataas na antas. Ano kaya yung una? Ayan, ay mga salita natin, dalubhasa, sanay,
bihasa, eksperto. Kung titingnan ninyo, halos pare-parehas ng kahulugan yan pero magkakaiba lang ng level o tindi ng pagpapakahulugan. O yung tinatawag na sidhi ng pagpapakahulugan. Ayan. Ang tamang sagot. Tingnan natin. Ayan. Ayan. Una, sanay. Ikalawa, bihasa. Ikatlo, eksperto. Ayan, tama si Ezra. Ang galing. Grabe. Galing talaga. Ayan. At ikaapat, dalubhasa. Ayan. 4, 1, 2, 3. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Tunay na napakagagaling nyo at matagumpay ninyong nasagot ang mga gawain kaugnay sa ating aralin ngayong hapong ito. Ngayon, panahon na para ipakita kung ano ang inyong mga natutuhan sa module na ito. Basahin ang kasunod na sitwasyon at isaalang-alang ang rubric sa paggawa nito. Ayan. Ikaw ay isang komentarista sa isang pahayagan. Para maging kawili-wili ang iyong kolum, naisip mong hanguin mula sa mga napapanahong pangyayari o balita ang mga paksa na bibigyan mo ng komentaryo at reaksyon. Plano mong sumipi ng 2 tiyak na bahagi ng balita, saka mo ipapahayag ang inyong damdamin o iyong damdamin sa pangyayaring iyong nabasa, upang higit na maunawaan ng iyong taga-subaybay ang iyong reaksyon. Huwag mong kalimutan ang paggamit ng mga wastong pang-uri na nagpapahayag ng masidhing damdamin para mas tumatak sa iyong mambabasa ang mga ito. Ayan. Ito yung bahagi ng balita at reaksyon. Ito ang rubric sa pagbibigay ng reaksyon. Ayan. Criteria, nilalaman, kalinawan, balarila, at kung papaano ka manghikayat. Ayan. Talagang lodi kayo dahil matagumpay ninyong natapos ang araling ito. Ayan. Sagot mo, i-share mo kung ano man yung kasagutan ninyo dun sa ating takdang gawain. Ayan. I-post lamang ang inyong mga sagot sa Facebook at gamitin ang hashtag Filipino9, hashtag Itulay Level Up, hashtag Tutoray at Eric. Ayan. Para sa inyong komento o anumang komento o suggestion, mag-email sa edtech@deped.gov.ph o i-scan ang QR code na makikita sa inyong mga TV screen ngayon. Ang susunod po nating matutunghayan ngayong araw na ito, ayan, ay ang pagtuturo naman ng ating mga magagaling na tutor mula sa SDO Caloocan na si Tutor Pam at mula sa SDO Las Piñas na si Tutor Donna para sa Filipino Grade 10. Muli po, ako po si Tutor Eric mula sa SDO Caloocan na nagsasabing sa asignaturang Pilipino, kami ang kaagapay nyo. Maraming salamat at paalam. Mag-iingat kayo palagi.